So, review tayo. Ano yung napag-aralan natin last Sunday? Ano po yung nare-recall nyo sa inyong mga utak? Sige, tingnan mo yung katabi mo. Ba't ang tahimik mo? Baka mamaya biglang may tumunog. Tahimik ngayon, maya-maya may tunog na. Okay, tingnan mo muna. Tingnan mo muna yung katabi mo. At sabihin mo ulit, binibigyan ulit kita ng karapatan. At kapangyarihan. Na pag ako'y pumikit, lalo na pag humilik, sampalin mo ako. So, yan po. Kailangan nating attentive. Tandaan nyo to, ang demonyo ayaw niyang mabulgar yung kanyang mga secret. Kaya during the time na yung mga sikretong yan ay binubulgar dito sa pulpit, ikaw ay gusto niyang matulog. May mga demonyo na maliliit na lumalanding dyan sa kilay mo, gumaganon. Bumibigat ang iyong mata. No? Tapos naggigewang-gewang yan dyan, nag-slide-slide yung mga demonyong yan. Kaya maya-maya, ikaw naman komportabling natutulog na, demonyo ka na. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Okay? Kagigising mo lang. So, yun, huwag kang matulog. So, balik tayo. Pinag-aralan natin yung origin of demons. Saan na sila nagsimula? Sino sila? Bakit nagkaganon? So, sino po sila? They are angels. Okay? They are angels na nagrebelde sa Diyos sa pangunguna nino? Sa pangunguna ni Lucifer. Si Lucifer na pinaka-gwapo, pinaka-matalino, pinaka-magaling, yumabang. Okay? And then, sa pagre-rebelde niya, malungkot mag-isa. So naghanap siya ng kasama at kakampi. Humanap ng mga sympathizer and followers. So out of the legions and millions and billions of angels, na-deceive niya, nadaya niya, nabuyo 1/3 of angels. Sumama sa kanya yung 1/3 of angels na yon, na ngayon ang tawag natin sa mga angels na yan na naging fallen angels, sila ngayon yung mga demonyo. Okay? Demonyo ka. Yan, sila yun, mga demonyo. Sila yung mga diablo, sila yung mga gumagawa ng kasamaan sa mundong ito. Bakit naging pangit ang mundo? Silang dahilan. Bakit ang buhay mo minsan hirap? Bakit ang buhay mo minsan may sakit? Ang buhay mo hindi masaya, magulo. Sila ang may dahilan. Kaya gusto kong linawin, ever since na naintindihan ko ang Bible, sabi ng James 1:17, all good things comes from God. Kung lahat ng mabuting bagay galing sa Diyos, therefore ang lahat ng pangit na bagay sa mundong ito galing sa diablo. Maliwanag po ba yon? Kasi minsan may mga Kristiyano na mababaw pa ang paniniwala. Sinasabi nila, sinusubok ako ni Lord sa mga sakit na to. Sinusubok ako ni Lord sa cancer na to, sa mga matitinding sakit na to. Teka lang. Hindi nagbibigay ng pangit na bagay ang Diyos. Demonyo ang may kagagawan niyan. Pero bagamat, minsan, may mga problema tayo, pagsubok sa buhay, pinahihintulutan ng Diyos. Kagaya yung nangyari kay Job. May approval ni Lord, si Satanas, sige, bigyan mo ng problema si Job, huwag mo lang patayin. Okay? And at the end of the story, si Job pumasa. Pumasa siya. So, hindi galing kay Lord yung masamang bagay, pero minsan, pinahihintulutan ng Diyos para yung pananampalataya mo masubok at ikaw ay tumibay sa paniniwala mo sa Kanya. Pero, hindi pa rin galing sa Kanya. Pinahintulutan lang. Maliwanag po ba? Wag na wag nating pagbibintangan ng Diyos na mabuti ng kasamaan. God is always good. And He will not do anything evil against us. Kaya pag merong nangyaring evil, hindi si Lord yun. Si Satanas yun. Okay? So yun yung pinag-aralan natin, origin of demons, and then yung kanilang strategy. Paano bumagsak si Lucifer, yumabang. So dito tayo mag-start kung saan tayo nag-end. Let's pray. Lord, dalangin ko sa umagang ito, patuloy mo kaming kausapin. Hayaan mo na itong mga sikreto ng demonyong ito na nagpapahirap sa amin at sa mundo
patuloy, Lord, na mabulgar. At kami ay hindi maging ignorant. Sabi mo nga sa Corinthian, Panginoon, be not ignorant of Satan's devices. Huwag kaming maging mangmang, huwag kaming mag-ignoramus sa mga ginagawa ng demonyo sa mundong ito at sa buhay namin. At hindi namin ibigay sa iyo yung credit na kasamaan na ginagawa niya. Because you are good. Kaya Lord, ngayon, as we disclose, as we unveil the demonic secrets of these demons and Satan, Lord, I pray na lalo kaming maging matagumpay laban sa Kanya, Panginoon, as we go deeper sa Kanyang kasamaan at malaman namin paano ito kukontrahin. And Lord, as we study, cover us with your precious blood, powerful blood, bawat sulok ng lugar na to at palibutan mo kami sa iyong mga anghel at lukuban mo kami ng iyong banal na presensya, that no works of the evil one will be able to penetrate here in this place, even sa puso't isip ng bawat isa. Ibuhos mo ang anointing mo, ang wisdom mo sa aming lahat. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So the root cause, the first sin na naimbento sa universe, na naimbento ni Lucifer is pride. At sa gitna ng pride is I, ikaw, ako. Pag sinabi mo, ako lagi bida, ako laging magaling, ako na. Diba? Pag ikaw laging ganyan, bantayan mo sarili mo. Sabi ko nga, nung nakaraan, ang kayabangan at maraming kasalanan nakagaya ng putok. Amoy na ng iba, pero hindi mo pa amoy. Okay? Kaya from time to time, umarap tayo sa salamin at amuyin natin sarili natin, yung mayabang na ba ako? Pag nagpipreach dito sa pulpito at naiisip mo ibang tao, hindi sarili mo, isang senyales yan. Uy, si ano yun? Hello? Pag nasumagot ang mga guilty, pag may tinuro si pastor, sasabihin mo, bigla kang lilingon. Oh, ikaw yun, di ba? O kaya titingin ka sa gilid. Pag ganyan ang asal mo, hindi ka natututo at di ka magbabago. Kasi yung binigay sa iyo ng Panginoon, binabato mo sa iba. Pag narinig mo, ang sisiyasatin mo, isip at puso mo, sarili mo, hindi iba. Every time, tingnan mo, siya yun. Teka lang, paano ka magbabago? Pinapasa mo sa iba yung mensaheng natanggap mo. Sabihin mo sa sarili mo, pag nakarinig ka ng message, lalo masakit, ang sasabihin mo, mine. Ang galing-galing yung mag-mine sa ano? Sa online selling. Mine. Up. Sabi mo sa katabi mo, mine. Ako yun, hindi ikaw yun. Every time that you will hear a message, lalo na pagmanghang, akin yan. Alam niyo ba yung manghang nakakagaling na ano yan, ng sikmura? Namatay yung mga amoeba dyan, tsaka mga bakterya. Kaya pag nakarinig ka ng manghang, akin yan. Aayos ka dyan. Okay? Huwag ka na mag-isip mula ngayon na, lilingon ka pa, o halatang halata. Tapos yung paglingon mo, umikot yung ulo mong ganon. Nagulat lahat eh. Ibig sabihin na demon possessed ka talaga. Umikot ulo eh, nagbintang. So, this is sign na ikaw ay mayabang pag lagi mo binabato sa iba yung message. Tapos akala mo ang bait-bait mo. Akala mo ang tuwid-tuwid mo. Akala mo tama lahat ang ginagawa mo. Ayun pala may tama ka. Oo, kasi lagi mong iniisip sila si ganito. Kasi hindi mo iniisip sarili mo. Kaya nga sabi ni Jesus, bago ka magtanggal ng puwing ng iba, tanggalin yung puwing sa mata ng iba, tumingin ka muna sa sarili mo, may palakol ka sa mata. Kaya pala hindi mo makita yung puwing mo, yung puwing ng ibang tama, kasi barado yung mata mo ng palakol. Yun yung sabi sa Mateo. Kaya every time na tayo makakanig ng messages, siguraduhin natin, mine. Sabi mo sa katabi mo, mine. Galing-galing nating mag-mine. Dito tayo mag-mine. Proverbs 16:5. Everyone who is arrogant in heart is an abomination to the Lord. Ang taong mayabang, ano yung abomination sa Tagalog? Abomination. Ano sa Tagalog? Karumal-dumal.
kadiri to death. Karumal-dumal, kadiri, ang dumi-dumi mong tingnan, yakis ka, ang baho mo spiritually. So pag ikaw mayabang, karumal-dumal, kadiri ka sa harapan ng Diyos. Be assured, He will not go unpunished. At ang taong mayabang, siguradong may kaparusahan. Darating yung tamang oras. Sa lahat ng kasalanan, kayang patawarin ng Diyos, kayang linisin ng Diyos. Lahat ng kasalanan natin, walang issue ang Diyos. Dahil ang sabi ng Romans, where sin abounds, grace of God abounds more. Kung ang kasalanan mo kasing laki ng tabo, ang grasya ng Diyos kasing laki ng balde para ka patawarin. Kung ang kasalanan mo kasing laki ng balde, ang grasya ng Diyos kasing laki ng drum para ka linisin at patawarin. Kung ang kasalanan mo kasing laki ng drum, ang pag-ibig, ang grasya ng Diyos kasing laki ng dam. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Pero pag mayabang ka, yun lang. Walang solusyon sa kayabangan. Pati ang Diyos, hindi niya kayang patawarin, linisin, hindi niya kayang tanggalin o linisin ang kayabangan unless magrepent ka. Unless magpakumbaba ka. Karumal-dumal sa Diyos ang yabang. Hirap siyang tanggalin ang yabang sa isang tao. Kaya pag ikaw mayabang, seemingly, para ka ng hopeless. Unless ma-realize mo yon at magsisi ka, kayang patawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanan at gawa ng solusyon. Pero ang yabang, ikaw lang ang may solusyon dyan. Kaya nga sabi ng James 4:6, God resist the proud. Dahil karumal-dumal ka, kahit dahil yakis ka, ang dumi-dumi mo, baho-baho mo spiritually, si Lord, kung ikaw magpipray tapos ang yabang mo, sabi ni Lord, yak, kalis nga. Kung ikaw hihingi, tapos ang yabang mo, sabi ni Lord, layo nyo sa akin yan, ang baho niyan. Ang taong mayabang, ang hirap ayusin. Ang taong mayabang, ang hirap baguhin. Una, hindi umaamin ng mali yan. Kung umamin man yan, pinagtatanggol niya yung sarili niya, ginajustify niya yung mali. At hindi nagtuturo. So, ang taong mayabang, mahirap masolusyonan. Ang solusyon sa mayabang, ito lang, dalawa. Magpakumbaba ka at umamin ka ng kasalanan mo, ibaba mo sarili mo. Yun yung the best way. Ang pangalawa, kung talagang may plano ang Diyos sa buhay mo at mahal ka talaga ng Diyos, mula doon sa kayabangan mo, hihilain ka pabagsak hanggang madurog ka. At pag nagkadurog-durog ka na, hirap na ang buhay mo, wasak na, pumapangit lahat na nangyayari sa buhay mo, isa-isang nasisira buhay mo, ibig sabihin, binabagsak ka ng Panginoon, magising ka na. Lagi may problema, sunod-sunod. Bakit ganito? Bakit ganito? Hello, baka binabagsak ka na ng Panginoon. Baka it's time na ma-realize mo na kailangan mo na magpakumbaba. Dahil pag hindi ka nagpakumbaba, ibababa ka rin naman ng Diyos. Ang nagmamataas, binabagsak. Correct? Sabi ng Bible. At ang nagpapakumbaba, tinataas. Huwag mo na intayin na ibagsak ka. Ikaw na. Magkusa ka na. Sabi mo sa katabi mo, magkusa na ako. Huwag siya ha, ako. Mind, di ba? Magkukusa na ako. Dahil hanggat yung yabang na sa'yo, yung prayer mo walang sagot, walang pabor, walang grasya, kahit anong pagsisikap mo, kahit anong galing mo, walang nangyayari. Di ba? Meron akong nabanggit noon sa Hugot Pastor, ang taong mayabang, di ba? Kahit anong galing, walang nararating. Naalala niyo yan? Ang galing-galing mo. Pero mayabang ka, walang result, walang nangyayari sa buhay mo. Hirap ka pa rin. Struggle ka pa rin. So, ang taong mayabang kahit anong galing, walang nararating. Maingay lang, mukha lang may nangyayari, pero sa totoo, pag tiningnan mo, wala. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, ako na mismo. Ibababa ako sarili ko. Mas mahirap
ibaba ng Diyos. Magkusa ka na. Amen? Yun yung pinaka-secure na paraan. Ibaba mo sarili mo, magpakumbaba kay Lord, sorry. Pinagtatanggol ko pa yung kayabangan ko. Lord, sorry. Akala ko okay lang yun. Lord, hindi ako magaling, hindi ako matalino. Kung wala ka, wala akong kwenta. Okay? Lahat ng ito dahil lang sa'yo. Kalimutan na natin yung sarili natin. It's all about Jesus. It's all about God. Kung wala si God, wala tayong kwenta. Sabi ng John 15, apart from Jesus, we can do nothing. Pag wala si Jesus, wala tayong magagawa. Kahit anong sipag, talino mo pa, wala kang kwenta. Magugulat ka na lang, pasikip ng pasikip ang mundo mo. Paliit ng paliit, pahirap ng pahirap. Ibig sabihin, binabagsak ka na ng Panginoon. Bago yan mangyari, magkusa ka na. Sabi mo sa katabi mo, magkusa na ako. Okay? Because God resists you. Ayaw niya. Tinatanggihan niya. Nilalayuan niya ang taong mayabang. Hindi niya pinakikinggan ang dasal. Let's go back to the strategy to deceive the whole world. So, 4 yung sinulat ko na estratehiya ng demonyo para tayo sirain. Una, corrupting God's highest creation, tao. Nagtagumpay siya. Natukso niya si Adan at si Eva. Fake news. Tinwist niya yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pinaghalo-halo niya yung totoo at hindi totoo. At naniwala naman itong si Eva. Okay? Then, nadama yung kanyang mister. Yung pangatlo, na paraan ng demonyo to deceive the whole world is religion. Kung akala natin, di ba maganda naman ang relihiyon, napapalapit ka sa Diyos, yun ang akala mo. That is the greatest lie of the devil. That is the greatest deception of all deception dahil religion is the enemy of Christianity. True Christianity is not religion. Ang relihiyon ay paraan ng tao para makakonect kay God. Relihiyo sa Latin means to connect. I-connect mo yung taong nahiwalay sa Diyos. Alam niyo yun sa Bible Study Leaders training natin sa manual. Nakahiwalay ang tao na nagkasala sa Diyos na banal. Okay? So ang ibig sabihin ng relihiyo sa Latin, yung nahiwalay na tao, ibalik sa Diyos. Maganda ang meaning ng relihiyo. Ang tanong, anong relihiyon ang nakapag-connect sa makasalanang tao at sa banal na Diyos? Anong relihiyon? Wala. That's the problem. Wala. Nag-aral kami ng lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. And then, nung nagpunta kami ng India, nag-aral kami sa seminary. Lahat ng relihiyon sa buong mundo, inaral din namin. Kunyari, ang Hinduism, meron silang mga dharma, way, paano makarating sa moksha o sa turo ng mga Buddhist, nirvana. Yung nirvana, yung narating mo yung heaven at nawala na yung identity mo, you merge with the universal consciousness na yun ang tawag nila sa God. So, and then, ang gagawin mo doon sa dharma na ginagawa ng mga Hindus is yoga dharma, at yung mga kung ano-ano pang tinuturo nila. And then yung Buddhism, merong eightfold path. Right thinking, right talking, right business, right. Everything is right. How can you be right if you are wrong? For all have sinned and fall short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. Romans 3:10, Romans 3:23. So kung walang taong matuwid, paano ka magiging matuwid? Kung hindi tama ang pagiging tao mo, paano magiging tama buhay mo? Paano tama ang negosyo mo, salita mo, relationship mo? So the best religion na may maganda ang turo, Buddhism. Pero walang nakagawa noon. Islam, the pillar of Islam, ganun din. So ang gaganda ng turo nila, pero the problem is, walang nakagawa niya ni isa. At ang pinakamagandang relihiyon na maraming utos at batas, Judaism. Pag binasa nyo ang Leviticus, Deuteronomy, ang daming utos. Nung dumating si Jesus, sabi niya, walang nakasunod lahat ng utos na yan. So I came to fulfill the law. Every dot, every law, every jot of the law
tinupad ni Jesus completely 100%. Siya lang ang pumasa na nabuhay sa daigdig, na nakasunod sa turo ng Buddhism, sa turo ng Judaism. Si Jesus lang ang perfect. Walang taong perfect. Ngayon, nung natupad ni Jesus yun, tinayo niya ang Christianity, and Christianity is not religion. Christianity is the way of God to connect man, sinful man, to the Holy God. Ang relihiyon, tao ang nagtayo para ang tao makakonek kay God. Walang nakagawa. So dahil walang nakagawa, bago pa dumating si Jesus, marami ng relihiyong nag-exist. Mamaya, pupuntahan natin. So hindi sila nagtagumpay. But when Jesus came, nagtagumpay si Jesus, yung makasalanang tao na i-connect niya sa banal na Diyos through His death on the cross. Kaya nga cross, di ba? Bridge. So religion is the way of man to connect with God. Christianity is the way of God to connect man with God. Magkaiba to. Then, pang-apat na strategy ni Satan, idolatry. Sa Genesis 1:26 hanggang 28, and God created man according to His image, according to His likeness. Anong idolatry? Baliktarin mo. And man created God according to His image and according to His likeness. Sa India, there are 333 million gods and goddesses and still growing every day. Ikaw ang mamili kung ano ang Diyos na gusto mong sambahin. Nung nakatira kami doon sa India, nasa third floor kami, sa baba namin may manager ng bangko. Ang pinili niyang Diyos na sasambahin ay yung halamang tulasi. Kilala niya yung halaman na yon? Yung halaman na yon, nilagyan niya ng altar, parang pyramid na maliit. Tuwing umaga, susuotin niya yung kanyang worship cloth at merong insenso, iikot siya dun sa tulasi, tapos sinasamba niya yung halaman. Manager ng bangko to, ha? Tulasi. Okay? So, sinong gumawa ng Diyos kay tulasi? Yung manager. Kaibigan namin yun eh. Sila nga yung nagbinyag dito kay Beto at kay Gibo. Uy, si Beto, sila nagbinyag yung mga anak nun. So, ang talino niya, mataas ang posisyon, pero nag-create siya ng sarili niyang God na ang pangalan ay tulasi. Ang idolatry, ikaw ang gumawa ng Diyos mo. Sa atin, sa Pilipinas, bakit maraming tao dito mas gustong sambahin yung nanay kaysa sa anak? Babae kaysa sa lalaki. At minsan, gustong sambahin yung maliit na nakapismen kaysa doon sa malaki. Ginugulo ng demonyo yung utak ng mga tao kung sino talaga ang dapat sasambahin. So, ikaw ang namimili kung sino yung gusto mong sambahin, anong gusto mong sambahin, ang tawag doon, idolatry. Yun yung idolatry. Ikaw namili ng sasambahin mo. Ay, ito maganda to. Dalahin natin sa bahay. Lagyan ng sampagita. Lagyan ng biko. Sino namili ng Diyos? Sino namili ng Diyos na sasambahin? Yung pinili mo o ikaw? Ikaw bumili nun eh. Di ba? At saka nakakita ng Diyos na binibili. Magkano yung Diyos na yan? 30 pirasong pilak po. Okay, pabili. Parang Judas ang dating ah. Ang Diyos hindi nabibenta. Ang Diyos hindi nabibili. Ang Diyos walang presyo. At ang Diyos hindi mo pwedeng piliin. Ikaw ang pinipili ng Diyos bago mo siya pinili. Pag ikaw namili ng Diyos at gumawa ng sarili mong Diyos, ang tawag dyan, idolatry. Rebulto mo yan. Yan ang strategy ng diablo. Ang religion, na ito nga, the way of man to connect with God, meron silang tinatawag na pantheism tsaka polytheism. Yung pantheism, kunyari, sa mga tribal, sa bundok, ang puno pwedeng maging God, ang bundok pwedeng maging God, bulkan, ilog, lahat God. Lahat ng bagay, araw, buwan, God. Ang tawag doon, pantheism. All is God. Iyon ang paniniwala sa mga animists, pati sa India din, pantheism. All is God. You can choose halaman. Gusto mo itong kamatis, gawin natin Diyos. Diyos ka ng kamatis. Ay sili, kasi lagi kinakain natin sili. Sa India, no? Ang Diyos kong sili. Yung baka nga, ang laki ng pakinabang nila mula sa curd, mula sa gatas, pero hindi nila kinakata yun dahil ang baka ay Diyos. Holy cow!
O, pag dumating ka dyan, late ka ng service, holy ka, o. Holy ka. So, yun yung kanilang paniniwala. Ang tawag doon, pantheism. All is God. Yung pangalawa naman na paniniwala na ito ang strategy ng dyablo sa mundong ito. Polytheism. All gods are the same. Si Allah, si Jehovah, si Jesus. Ganito rin ang teaching ng Hinduism. Pare-parehas lang yan. Isang God lang yan. Iba-iba lang pangalan nila. Kaya nga may mga grupo na basta naniniwala ka sa Diyos, okay na yan. Kahit sino pa yung God na pinaniniwalaan mo. This is polytheism. Hindi yan acceptable sa Bible. Kaya ang sabi dito, this polytheism, all gods are the same, all roads leads to heaven. Kahit ano pang religion mo, sa langit ka rin naman pupunta. Bakit kailangan mo pang magpa-convert sa Christianity? Bakit kailangan mo pang tanggapin si Jesus? Pare-parehas lang yan. These are demonic teachings. Ang paniniwala natin, monotheism. There is only one God in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon sasabihin sa monotheism. By the way, ang monotheism, tatlo lang sa buong mundo. Christianity, Judaism, Islam. Ang paniniwala ng mga Hudyo, there is only one God. Kaya nga yung kanilang sinisigaw, the Lord is one. You shall love the Lord thy God with all your heart, with all your strength, with everything that you have. The Lord is one. And then tayo naman naniniwala na iisa ang Diyos, pero may tatlong persona. Ang sabi naman ngayon ng mga Muslim, ang mga Christian ay naniniwala sa polytheism o maraming God. Kasi tatlo God nila. May God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit. Hindi po tatlo ang God natin. Isa lang ang God natin. May tatlong manifestation lang. Mahirap intindihin ang Trinity, pero there is a Trinity. Parang tubig. Pwedeng solid, pwedeng liquid, pwedeng gas. Pwedeng ilaw, merong nagpo-produce ng liwanag, may nagpo-produce ng heat, at kung ano-ano pa. So, ang triangle, iisa, pero tatlong side. So, yun yung mga explanation sa Trinity. Isa lang ang God natin. Ngayon, dahil ang kagagawa ng demonyo ay pantheism and polytheism, sabi ng demonyo, teka lang, yung monotheism, infiltrate natin. So, out of the three, faith, Christianity, and Judaism, parehong tama. May nakasingit na isa. Islam. Ang paniniwala nila, isa lang ang Diyos. Okay? Pero sino yung Diyos na yon? Na nagsabi doon sa Isaiah 14, I will exalt myself above the angels and the clouds. At nakalagay doon sa Hebrew yung word na yon, Allah. Ang gawa ng demonyo ngayon, infiltrated lahat ng paniniwala, pantheism, polytheism, and monotheism. At iisa, ang common denominator lahat ng strategy ng diablo. They hate the name of Jesus. Pwede kang mag-pray kahit anong God, pero huwag kang magpe-pray in Jesus' name. Pwede kang maniwala kahit kaninong God, pero huwag Jesus lang. Kinokontra nila ang turo ng Biblia that Jesus is the only way. Jesus is the only name given among men, Acts 4:12, para tayo maligtas. Dito mo malalaman ang demonyo. Hindi nila tanggap ang Jesus lang. Pwede, sige, Jesus at kasama ng iba. Pero Jesus lang, hindi tanggap ng demonyo yan. Yan nga ang pangalang kinagagalitan nila. Subukan mong managinip at mabangungot ng sleep paralysis, makaranas ka. Tapos mabanggit mo lang yung Jesus. Biglang yung mga demonyo nagtatalsikan. Naranasan niyo yun? Naranasan niyo yun? Hindi. Mabanggit mo yung Jesus, talsik lahat yung mga demonyo, bigla kang magigising. Takot sila sa pangalang Jesus. Takot sila kay Jesus. Pero sabihin mo, naniniwala ako dyan sa taas. Alin yung ilaw na yan? Kisame? Hindi yung Diyos. Wala silang problema kung maniwala ka sa Diyos. Pero pag naniwala ka kay Jesus, big problem. Dadating yung panahon, pag naniwala ka kay Jesus, isa ng krimen. Malapit na dito, sa ibang bansa, implemented na yan. Maniwala ka sa Diyos, walang problema. Pero maniwala ka si Jesus ang Diyos, ay nako, malaking problema yan. Malaking problema sa mga demonyo yan. Kaya kung naniniwala ka lang sa Diyos, walang problema, kakampi ka pa rin ng dyablo. Pero pag naniwala ka si Jesus ang Diyos mo, yan, hindi ka na kakampi ng dyablo, kalaban ka na.
Tanungin mo yung katabi mo, sino kakampi mo? Do you believe that Jesus the only way? Only? Do you believe that Acts 4:12, sabi doon, walang pangalan na binigay sa silong ng langit para tayo maligtas, Jesus lang, naniniwala ka dyan? Kaya nga tayo, Bible lang, Jesus lang. Maraming grupo ngayon, maniwala ka na kahit kanino, wag lang Jesus. Politism, pantheism. Now, this is the strategy of Satan. Nung na-deceive niya yung 1/3 of angels, pinangakuan ni Lucifer tong mga anghel na to. Hindi na ba kayo napagod? Di ba kayo nagsawa, kasasamba dyan sa Diyos Ama na yan, sa Diyos Anak na yan, sa Diyos Espiritu Santo na yan? Hindi ba kayo napagod? Pwede rin tayong sambahin ng sangkatauhan. Sabi ni Lucifer dun sa mga anghel, pwede rin tayong masamba. Bakit? Ano bang kaibahan natin dyan? Lito na nga siya eh. Praning na nga siya. Akala niya pwede niyang pantayan ng Diyos. So yung pinangako niyang worship para sa mga anghel na sumama sa kanya na naging demonyo, tinupad naman niya. Tinupad niya yon. Nag-create si Lucifer ng tinatawag na pantheons of God, the gathering of all gods. Sa Bible yan, tinatawag yung gates of hell. So merong tinatawag na pantheons of gods. Ang una-unang sibilisasyon na nag-exist sa buong mundo, syudad, is the Sumerian civilization. The cradle of civilization, sabi ng social studies na subject namin noon, Mesopotamia is the cradle of civilization. Dito galing ang invention ng gulong at ng astrology at science. Marami. So paano sila nagkaroon ng ganong wisdom? Pumunta muna tayo dito sa pantheons. Ang unang sibilisasyon ay yung Sumerian. Ang Sumerian people ay merong 3,600 na Diyos-Diyosan. They created their own gods. Ang Assyria, na doon din, by the way, ito yan. Ito yung mapa. Kung titingnan nyo yung mapang yan, dyan ang Garden of Eden. Doon nilikha ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Dalawa ang suspected location ng Garden of Eden. Yung bilog sa taas na malapit sa Turkey at yung bilog sa baba na malapit sa Kuwait. Kita niyo ba? Ito Kuwait, ayun yung Turkey. Kasi yung area na yan, nandiyan dyan yung Tigris River, nandiyan dyan yung River Euphrates. Ito po siya. Oh. Sabi ng Genesis 2:10-14, a river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became 4. Kung galing sa taas ang Garden of Eden, malapit sa boundary ng Turkey, Syria, and Iraq, may ilog na nahati sa 4. Kung dito naman galing sa Kuwait, may ilog. Yung 2 ilog na wala na. Pero according to the satellite images na nakita mula sa outer space, may underground river dito sa lugar na to. At yung isang river, maaring existing pa, kaya lang natabunan na ng mga buhangin dahil may mga sandstorm dito. So sabi dito sa Biblia, the name of the first river is Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Havilah, where there is gold. Ang daming ginto rito sa lugar na to. Kaya kung kayo ay gold hunter, punta kayo rito. Hanapin niyo to. Pero for me, I suspected na itong ilog na to ay kumaliwa. Kumaliwa papuntang Saudi Arabia. Sa akin lang dahil sa Saudi ang daming ginto at ang mura-mura. Pag pumunta ka sa airport ng Riyadh o Jeddah, naku, ang daming ginto rito. So malamang sa malamang itong ilog na to, papuntang Saudi. Tapos natabunan, ngayon nahuhukay nila. Sa akin lang yan. And then, sabi dito, there is gold, and the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. The name of the second river is the Gihon. Ito yung nawawala na nakita sa satellites, may underground river sa ilalim ng disyerto. It is the one that flowed around the whole land of Cush. Papunta naman ito ng Egypt. So maraming ilog to, papuntang Egypt. Siguro karugtong ito ng Nile. And the name of the third river is Tigris. Yan, existing pa yan ngayon. Which flows east of Assyria, and the fourth river is Euphrates.
yan yung natira. Yung mga river na yan, Euphrates. At may mga prophecy dyan na matutuyo yan bago mag-Battle of Armageddon. So, let's go back. Etong area na to, dito nagsimula ang Garden of Eden. Dito nagsimula ang civilization. Dito rin nagsimula ang mga cities. Dito rin nagsimula na tumira ang maraming demonyo. Yung 1/3 of demons na yan, sila ngayon yung mga kasali sa tinatawag na pantheons of God. Na pinangakuan ni Lucifer, masasamba rin tayo, di ba? So ngayon, sila yung sinasamba rito na tinatawag ng mga deities, mga divines, mga gods. Pero in the original Bible revelation, sila yung mga demonyo na nagpapanggap na Diyos para sambahin at nagpagawa ng kanilang mga ribulto. So 3,600 deities meron sa Sumerian. Nung bumagsak yung kaharian ng Sumer, dumating yung Assyrian Empire. Meron silang 2,400 na mga gods. And then nung bumagsak yung Assyria, Mesopotamia, then Babylon, may 3,000 po na mga Diyos-Diyosan silang sinasamba. Sa Egypt, may 2,000. Ang India, walang panalo. 333 million gods. And still growing until now. Buti pa yung mga Greeks, sophisticated, 12 lang. Yung mga Olympians gods nila. And then yung mga Romans, ginaya lang naman nila yan sa Greeks. At magugulat ka, yung mga gods na galing ng Sumerian, yan, yung mga si Hermes na yan, sila Apollos na yan, iisa lang yan, naging palit-palit lang ng mga pangalan. Mga demonyo yan. Ang gaganda pa naman ng bag natin, Hermes, demon. Naloko tayo. Naloko tayo ang habang panahon. Okay? So the pantheons of God, dito nag-concentrate ang mga demonyong ito, 1/3 of demons, kasi wala namang tao sa buong mundo before. Dito lahat ng tao. Dito yung unang sibilisasyon. So, anong ginawa nila dito? Itong sibilisasyon na to na tinatawag na Fertile Crescent, inaral din namin to sa seminary. This Fertile Crescent, napakayamang lupain dahil paligid ng ilog, magmula doon sa Egypt, may Nile, may Mediterranean Sea, may Persian Gulf, and then sa gitna, may Euphrates, tsaka Tigris. So mayaman itong lugar na to. Kung saan may ilog, may sibilisasyon. Yun yung una. So that area of Fertile Crescent, dyan lumitaw yung Sumer, yung Assyria, yung Babylon, yung Nineveh, na nababanggit din sa Bible, yung Ur, kung saan galing si Abraham, dyan galing. The oldest kingdom in the world is Sumer, Akkad, Assyria, and Babylonia. Okay? Dyan din nagsimula yung magagandang syudad. Now, bago tayo tumuloy, gusto kong balikan yung Genesis 4:26. Pinatay ni Cain, yung anak ni Adan at ni Eva na si Abel, magkapatid sila. Ang tanong, paano dumami ang tao kung parehong lalaki na nga yung anak, napatay pa yung isa? Okay? Sa Genesis 3:16, nung nagkasala si Eva, ang sabi ni Lord sa kanya, doon sa ahas, dudurugin ng anak ng babae, the seed of the woman will crush your head, and you will bite his heel. Yung prophecy na yon, patungkol yon kay Jesus at sa messianic line. Merong lilitaw na tagapagligtas para tubusin ang sangkatauhan dahil nalaglag nga sa kasalanan. And then from that day onward, ang demonyo gusto niyang sirain, gusto niyang taniman ng DNA niya lahat ng tao. Pero ang Diyos naghanap ng solusyon na magkaroon ng isang lahi na doon manggagaling ang tagapagligtas. Kaso, ang DNA ng Diablo embedded na sa mga tao. Pero nagtry pa rin si Lord. So ito ang ginawa ni Lord. Nagkaroon ng isang anak, si Adan at si Eva, na ang pangalan ay Seth. So si Adan, Eva, Cain, Abel, pinatay ni Cain si Abel. Then nagkaroon ng isang anak uli na lalaki, ang pangalan Seth. To Seth also, a son was born. And then si Seth naman, nagkaroon din ng anak. Ang anak ni Seth ay tinawag na Enos. And that time, people began to call the name of the Lord. Dahil sa anak ni Adan at ni Eva na si Seth, nagkaroon ng anak, apo na nila, si Enos, doon muling tumawag ang tao sa Diyos. Kasi napasukan nga ng demonyo itong mga tao, nasira yung highest creation, wala nang tumatawag sa tunay na Diyos, lahat sa demonyo na sumasamba. Pero nang dumating itong si Enos, nagsimulang tumawag uli ang mga tao sa Diyos. Genesis 5:3-4. When Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. Ito yung tinutukoy. The days of Adam, itong tanong ng marami,
paano dumami ang tao kung parehong lalaki? At saan sila kumuha ng asawa kung sakali man? The days of Adam after he fathered Seth were 800 years. Ang edad ni Adan ay 800 years. Kung siya manganganak si Eva every year, ilan ang anak nila? 800. So dito galing, yung mga napangasawa sila mismo nag-asawahan kasi wala namang ibang lahi. Sila lang. Allowed pa yon during those time. And he had other sons. Hindi lang si Cain, si Abel at si Seth, marami pang anak na lalaki si Adan at Eva. Nabasa niyo? Other sons and daughters. May S, wala? May S. So ang anak ni Adan at ni Eva, ang dami-dami. Sila ngayon nag-asawahan. Okay? Thus all the days that Adam lived were 930 years and he died. So marami siyang anak na lalaki at anak na babae, nag-asawahan yon, then dumami ang tao. And out of those mga anak, si Seth na hiwalay, si Enos na hiwalay, lahat ng mga anak ni Adan at Eva, sumasamba sa dyablo. Pero itong lahing ito ni Enos, sumasamba sa Diyos. Genesis 5:22. Enoch, anak na ni Enos, paapo-apo na, walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God and he was not, for God took him. Itong si Enoch, lagi kausap si Lord araw-araw, usap sila habang naglalakad, at natuwa si Lord sa kanya, kunin na kita. Hindi namatay si Enoch, dinala sa langit. Sa sobrang close niya kay God. So yung lahi ni Seth, kasama itong si Enoch, ito yung mga lahi na tumatawag sa tunay na Diyos. Ito yung tinatawag na Messianic bloodline. Dito lilitaw yung Messiah, ang tagapagligtas. Genesis 5:26-28. Methuselah lived after he fathered Lamech 782 years and had alam niyo, ito yung nakakaboring na part ng Bible, yung mga edad-edad, tsaka lahi-lahi. Pero alam niyo, ang daming mga nakatagong information dito. Pagtiyagaan nyo lang talagang aralin. Sa mga investigador, ito yung hinahanap nilang mga ebidensya. Kaya pag tamad ka magbasa nito, wala kang makukuha rito. Ngayon, ang binabasa ko, Leviticus, sin offering, wave offering, paulit-ulit, parang nakaka-boring basahin. Pero may hinahanap ako mga details na pag tinuro ko, dun mo lang matatagpuan yung message. So, ganun din itong Genesis. Now, you understand bakit ito kailangan basahin. Hello? So, Methuselah, Lamech, all the days of Methuselah were 969 years. Kaya may mga Christian na nagsasabi, ang edad lang ng mundo ay 4,000 years ng Old Testament. Teka lang, pag binasihan mo yung edad ng mga taong ito, thousands na to. Kaya merong pagkakaparehas ang science, archaeologies, geologies, at ang Bible na ang mundo ay pwedeng millions or billions of years. Yung Genesis 1:1 and 2, yung pagitan nun, pwedeng billion or millions. Plus, pag kinuwenta mo yung edad nito nila Adan at ng mga saling lahi, thousands yan. Kaya yung nagsabing 4,000 years lang, hindi talaga tama. Kaya nabubutasan tayo ng mga scientists kasi yung mga Christian, engot. Hindi nag-aral. Adan, almost 1,000. Lamech, almost 1,000. So, 2,000 na yun. Tapos sasabihin mo, 4,000 lang ang edad ng earth. Hindi Enos, hindi Enoch, engot. Diba? Mag-aral tayo ng Genesis para alam natin yung totoo. The Bible is always the truth. Hindi yung opinion ng sinong magaling na tao dyan. The Bible is the basis. Thousands ang years nito, pag binilang mo kung 10 henerasyon yan, then 10,000 years na yan. Hindi 4. So, Lamech lived 182 years. He fathered a son and called his name Noah. Lahi ni Seth, lumitaw si Methuselah, si Enoch, then Noah. Sino si Noah? During the time of Noah, sabi ng Genesis 6:1 and 2, when man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, the sons of God, the fallen angels, the demons, na nandun sila nakatira sa Mesopotamian area, Sumerian area, yung pantheons nila,
doon nagkuta nakipag-asawahan sa mga tao, sa mga babae. Sabi dito, they saw that the daughters of men were attractive and they took as their wives any they chose. Nakipag-asawahan sila sa mga babae. Pero hindi lang yan ang interior motive talaga nila, ulterior and interior motive. Gusto nila yung DNA ng demonyo mabaon sa sangkatauhan para hopeless na ang sangkatauhan, hindi na matubos at mapunta lahat ng impyerno. Natukso na nga si Adan at si Eva, napasok na yung kasalanan sa mundo, gusto pang taniman ng demonic DNA. And nagtagumpay sila. Ang naging mga anak nitong mga lahing ito, ng mga demons, fallen angels at mga tao, tinawag na mga Nephilim. Nephilim means giants, bully, tyrants. Kaya kung may napapanood kayo sa Facebook na yung mga leader daw noon sa Egypt, sa Babylon, matatangkad na tao, yes, si Gilgamesh 17 feet ang height. The Epic of Gilgamesh, 17. Yung mga Pharaoh daw, bakit mahaba yung mga ano sa ulo nila? Kasi lalaki daw ng ulo at matatangkad. There is a possibility. Pag binasa nyo ang history ng Pilipinas at lahat ng buong mundo, laging may kwento ng giants. Bakit ang Bohol may mga chocolate hills? Ang kwento nun, may 2 giant na nagbatuhan ng lupa. Gigantes Island, yung Samal Island, na pinuntahan namin sa Davao, may mga giant daw na nakatira doon noon. Lahat ng kultura, laging may kwento ng higante. Ibig sabihin, totoong meron. Huwag mo na tingnan yung katabi mo. Hindi kapre ha, higante. Totoong meron. So, ibig sabihin ng Nephilim, mga higante, mga bully, mga tyrants, sila yung mga mababagsik na mga leader ng mga syudad at bansa nung panahon na yon. When the sons of God came into the daughters of men and they bore children to them, there were the mighty warrior, Gibor sa Greek, tyrant, champion, chief, giant, men who were of all the men of renown. Ang dami nila. Panoorin nyo yung Ancient Apocalypse sa Netflix. Hindi Christian to. Nagtataka siya, bakit itong pyramid sa Egypt, pyramid sa Mexico, at yung nakalubog na pyramid sa Japan at sa Indonesia, bakit papare-parehas ng design? At bakit ang lalaki ng bato? Sino nagbuhat niyan? Ang tinuturo nga ng iba, alien, ni laser. Pero doon sa Pacific, may malalaking bato doon. Nagtaka sila, paano yan nailagay dyan? According to the history ng kanilang mga ninuno, may mga higanting dumating doon at tinayo yun. Yung mga higanting yun may kapangyarihan na kayang paliparin yung bato. Itong mga Nephilim, anak ng mga diablo to eh. May demonic powers to. Malalakas to. They build cities. They build civilization. Sila yung kauna-unahang nagtayo ng mga syudad. Sabi dito, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Kaya ginunaw ng Diyos ang mundo dahil ang dami ng anak ng diablo at ng tao na naglipa na sa mundong ito. At kumalat sila sa buong daigdig. Mesopotamia, yung kaninang pinakita kong mapa, ang Mesopotamia, ito yung Turkey, Syria, Iraq. Ito yung area na yon. Syria, Turkey, Iraq. Nandiyan dyan ang Garden of Eden. Nandiyan dyan din yung cradle of civilization. Nandiyan dyan din yung cradle of demonic activities. Meron silang paniniwala sa Mesopotamia, religion nila. Meron daw mga divine being known as Apkallu. Iba pa yung Anunnakis. Yung Anunnakis naman after the flood, lumitaw. Ito before the flood of Noah. Sabi dito, the Apkallu are central focus on Mesopotamian version of the flood story. Pag pinanood nyo yung Apocalypse, Ancient Apocalypse, lahat ng bansa may kwento about the flood. Ang problema lang sa kwento ng Mesopotamian story about the flood and creation, mix yung truth tsaka yung lies. Tapos sinasabi ng mga scientists, ang nauna ay yung Mesopotamia, kaya mali ang Bible, gumaya lang. Yun ang kasinungalingan ng diablo. Bad news, fake news. Sabi dito, the Apkallu were dispensers of divine knowledge to humanity. They get credited with teaching the people of Mesopotamia what they needed to know
to establish human civilization. Sila yung founder ng mga syudad. Sila yung mga builder. Itong Sumerian civilization, Mesopotamian, at yung knowledge galing sa mga Apkallu. Itong mga Apkallu na to na tinatawag nilang wise beings, seven sons, sila yung mga demonyo. Sa Greek, merong si Proteus, ninakaw niya yung fire of knowledge about civilization sa mga Olympian gods, dinala niya sa human para itayo yung mga sibilisasyon. So ito yung fake news ng demonyo na ninakaw yung knowledge. Pero yung katotohanan naman, itong mga demonyo na tumira sa lupa, these pantheons of God, na nakipag-asawahan sa mga tao, totoo lang, sila yung nagtayo ng civilization. Dahil lahat ng civilization na tinayo nila is against God. Pati yung Tower of Babel. Okay? They credited with teaching the people of Mesopotamia to establish human civilization when the great gods decided humans were too noisy. Itong pantheons of God, marami sila, iba-iba yung position nila. Nagalit sila dahil, ay, ingay ng mga tao. Irritating. They needed to wipe out, the Apkallu came up with a plan to preserve the divine knowledge humanity would need. Nung nagplano ang mga Diyos, ubusin ng mga tao, yun nga, magkaroon ng flood, itong Apkallu, nag-isip ng paraan para ma-preserve yung tinuro nilang knowledge about civilization. So they fathered children with human women. Hindi ito Bible, Mesopotamian religion, nakipag-asawahan tong mga Apkallu na to sa mga tao. At ang sabi dito, sure enough, the plan worked. As the quasi-divine humans who survived the flood, also known as Apkallu, rebelled. After the flood, nag-rebuild ng civilization. Dito naman pumasok si Nimrod, si Gilgamesh, at yung mga Anunnakis. Ang height ni Gilgamesh, 17 feet. Imagine mo, yan yung leader mo, magpasaway ka pa. Gaano kataas yun? Shh! Pag sinitsitan ka, gawa. Yes, sir. Sabi ng Gilgamesh epic, si Gilgamesh ay 2/3 divine and 1/3 human. Ito yung mga demigods na pinapanood natin lang sa movie. So they rebuilt civilization. They were the mighty ones whose wisdom and exploit led to the greatness of cities like Babylon. The second generation of Apkallu were not only divine human hybrids, but they were also described as giants in Mesopotamian epics. Yun nga, the Epic of Gilgamesh is perhaps the most familiar example. Ito yung tsura ng mga Apkallu. Yung iba may buntot na isda, yung iba may damit na isda, karamihan may pakpak. Ang mga fallen angels, they are considered may pakpak. Lahat ng gods sa Mesopotamia, sa Babylon, nakikita mo laging may pakpak. Etong mga fallen angels na to na nagpanggap na Apkallu, na nagpanggap na Anunnakis, they are demons. Hindi yan ituturo ng mga archaeologists, ng mga scientists, pero tinuturo ng Bible, there is only one God and the name of God is Jesus. And the rest of all the gods are fake and demonic. Ito si Gilgamesh. Yung kanyang picture na nahukay doon sa Babylonia, may hawak siyang malaking-malaking ahas at malaking-malaking leon. Kay Gilgamesh, ang leon, kitten. Ang liit, yung malaking leon, kitten. Meow. Kasi ang laki niya. 17 feet ba naman ang height nitong leader na to? Okay, so ito yung mga pictures sa Babylon, sa Assyria, sa Nineveh. Ito yung mga syudad na tinayo nila sa tulong ng mga Apkallu o ng mga fallen angels, demons. So yung syudad doon sa lugar ng Syria, Turkey, Babylonia, ito yung cradle of civilization, yung Fertile Crescent, ang lalaki ng mga syudad yan. Pag pinanood niyo yan sa Netflix o sa ibang mga geography, hinuhukay nila yung kapaligiran na yan at nahuhukay nila, ang dami talagang syudad na naitayo dyan. So sa Greek mythology, ito yon, si Prometheus, yung sinasabing ninakaw yung apoy ng katalinuhan at pinasa sa tao para magtayo ng mga sibilisasyon at turuan sila ng kanilang knowledge. Ngayon, what's the purpose of cities? Ito. Great cities was built before the flood. Kaya hindi galing sa unggoy ang tao. Okay? Kahit tumingin ka pa sa salamin. Nilikha ng Diyos ang tao sobrang galing at sobrang talino.
inudyukan pa ng demonyo, na matalino rin ang demonyo dahil alam niya yung secret ng Diyos, karamihan, hindi lahat. Pinasa niya sa tao para lang ilayo ang tao sa Diyos. Genesis 4:16 to 17. Then Cain went away. Matapos niyang patayin si Abel. Went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Lumayo sa Diyos. Ito ang goal ng demonyo. Ilayo ka sa Diyos. Ilayo ang tao sa Diyos. Ilapit sa religion. Ilapit sa demonyo. Then, Cain knew his wife. Nagkaroon siya ng asawa doon. Isa nga sa mga anak din ni Adan. She conceived and bore Enoch. And then, Enoch built the first city. He called the name of the city after the name of his son, Enoch. Pero sa ibang history, ang unang-unang city, iba ang pangalan. Pero sa bawat salita kasi, iisa lang ang meaning, pero yun din yun. Ngayon, ang tanong ng mga archaeologists, bakit nakatawid dagat yung pyramid sa Egypt, sa Mexico, sa Indonesia, sa Pacific, sa Japan na nakalubog sa tubig yung pyramid na yon? Paano nangyari na nakabiyahe itong technology from Sumer to other parts of the earth? Anong nangyari? Kaya ang mga hinala nila, pati doon sa India, may flying saucer na lumilipad itong mga alien at pinasa ito. Pero according to ancient apocalypse, meron naman daw bangka na yung knowledge nito ay pinangalat sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang katotohanan nito, when God created the heavens and the earth is singular. Meron po tinatawag na Pangea. Alam niyo to sa science. Pangea is the big continent, iisang lupain na dugtong-dugtong. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, yung mga sumunod na saling lahi nila, matatalino, nag-build ng civilization, kumalat sila sa buong mundo. By walking, by riding animals. So yung civilization, yung technology ng pyramid, kumalat yan sa South America, kumalat yan sa Asia, sa India. Mabilis ang biyahe noon kasi walang tawid dagat. Ang tawag dyan ay Pangea. Then, anong nangyari dyan sa Pangea na yan? Kita nyo naman, no? North America, South America, magkadikit lang yan. At kung gusto nyo ng assignment, kumuha kayo ng mapa, bumili kayo doon sa tindahan sa Masinag, guntingin nyo yung mapa. Tapos, yung Africa at South America, idikit nyo. Mabubuo yan. Yung mapa ngayon, pati Philippines, guntingin nyo yung Philippines, idikit nyo sa Hong Kong, idikit nyo sa Taiwan, magugulat kayo para kayong may jigsaw puzzle na nabuo. At lilitaw yung Pangea na yan. Now, what happened to Pangea? Genesis 7. Nang dumating yung flood, yung baha, sabi ni Lord kay Noah, mag-build ka ng ark para i-save yung pamilya mo at saka yung mga hayop. In the 600 years of Noah's life, in the second month, on the 7th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep burst forth. Nung nagkaroon ng flood, lahat ng mga underground rivers. Bakit may underground rivers? Doon tayo kumukuha ng tubig pag naglalagay tayo ng mga poso, di ba? Binubutas natin yan, lalagyan natin tubo. Ilalim yan tubig. Kung walang tubig yan, sunog tayo kasi yung earth core, merong molten lava, mainit yon. So yung ibabaw ng mainit na yan may tubig para ma-prevent yung paglabas ng init na yon. Ngayon, yung tubig na yon na nakapaligid doon tayo kumukuha ng tubig na ininom. So ngayon, lahat yon sumabog. Dati malalaki yon. Ngayon, konti na lang. Nauubos na nga pag nagposo ka. Dati, ang dami nun. Sumabog lahat yan. Kaya itong itsura na to, dati ng Pangea, nag-crack yung mga earth mantles. Nag-crack yung mga lupa. Nagkaroon ngayong mga tectonic plate na tinatawag, kaya lumindol sa Davao. Nag-crack yung ibabaw niyan dahil naglabasan yung mga tubig doon galing sa ilalim na nag-cause ng baha. Okay? Nandito po tayo sa Geology Channel. The great deep burst forth and the windows of heaven were opened. Pag binasa niyo ang Genesis 1:1, Genesis 1, ito yung earth. Sa paligid ng earth, may malawak na katubigan. May dagat sa ibabaw. Yung firmament na tinutukoy, tubig yon. Tapos yung loob ng earth, nakapaligid sa mantle, sa earth core pala,
tubig din. Sumabog yung tubig sa loob ng earth at yung dagat na nakapaligid sa earth, bumagsak lahat sa lupa. Nagkawatak-watak itong Pangea, kaya yung mapa natin ngayon nagkaganon. Kaya maraming lindol sa Pacific dahil ang daming mga earth crust na nagkahiwa-hiwalay, nagkaroon ng mga tectonic plate, yan ang pinagmumula ng mga lindol. Nagkahiwa-hiwalay ngayon yung sibilisasyon at yung mga pyramid, yung mga cities na tinayo nila, nagtataka yung mga archaeologists, bakit nakabaon sa lupa? Bakit natabunan ito ng ganito karaming lupa? Dahil sa flood. Bumagsak yung tubig, nagkaroon ng malalakas na alon, magulat ka pati sa Mount Everest may shell. Paano napunta yung kuhol doon? Gumapang hanggang tuktok ng Mount Everest. Sabi ng Bible, pati yung mataas na bundok natabunan ng tubig. So lahat ng mga namatay na mga hayop sa dagat, makikita mo sa bundok. Pinapaliwanag ito ng mga scientists na hindi naniniwala sa Bible, but they cannot prove anything at all. But the Bible is clear. Nagkaroon ng flood, nagkaroon ng destruction sa ilalim at sa taas, yung mga namatay na mga hayop tumalsik dun sa bundok, kaya merong mga seashells pati sa tuktok ng Mount Everest. So yun. Ito yung nangyari. Sumabog lahat sa ilalim, pa sa taas. On that very same day, Noah and his son, Shem and Ham and Japheth, Noah's wife and the 3 wives of his sons with them entered the ark. Kaya lang ito question na hindi masagot ng marami. Sabi doon sa Genesis 6, kanina, ayan, before the flood, may mga Nephilim, may mga giants, pero binanggit din, even after the flood. Paano nakaligtas? So, ang sabi ng Mesopotamian teaching, itong mga Apkallu, may niligtas sila, at sa istorya ni Gilgamesh, si Noah, iba pangalan ni Noah, nakaligtas si Noah, kinausap siya ni Gilgamesh. So, may natira daw. Ano sa palagay niya? Saan galing yung mga giant after the flood? Kasi kaya ginunaw ng Diyos ang earth para mamatay itong mga giants na to na may mga demonic DNA. Kaso, after the flood, may natira. Lahing isda. So, walang nakasagot. Pero, eto. Lumitaw ang mga giants sa lahi ni Ham after the flood. Okay? Sino si Ham? Si Ham ay isa sa mga anak ni Noah. 3 yung anak ni Noah ang lalaki. Si Shem, si Ham, and si Japheth. At yung mga asawa nito, hindi binanggit kung sino-sino. Isang istorya doon sa Pacific, merong giant na babae na nagtayo ng structure na malaki. So, hindi lang mga lalaki ang giants, may babae din. Kasi yung DNA nagpasa-pasa na. So, therefore, maaring ang napangasawa ni Ham ay may DNA ng Nephilim. Kasi mula kay Ham, si Goliath galing sa lahi ni Ham. Yung mga pinatay nila David ng mga giants, after the flood to, lahi lahat ni Ham. Yung Canaanites, lahi lahat ni Ham. Ito yung sinumpang lahi. Dahil ito, nung nalasing yung tatay niya at nakahubad, chinismis niya sa mga kapatid niya. Binulgar niya. Kaya sinumpa siya ni Noah na ang lahi mo ay magiging alipin ni Japheth, ni Shem, na lahi ng mga Israelites at ng mga Europeans. So Asian ito, tsaka African itong lahi ni Ham. So Genesis 9:22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his brothers outside. So he said, "Cursed be Canaan." Imagine mo, ang pangalan niya Ham. Pero nag-prophesy na agad si Noah, magkakaroon ka anak na ang pangalan ay Canaan. Dito rin nagsimula yung unang kabaklaan. Tinitigan niya yung kahubaran ng tatay niya. The spirit of homosexuality nag-start kay Ham. And then lumipat kay Canaan. Pati yung Sodom at Gomorrah, sila nagtayo. So a servant of servants shall he be to his brothers. Now, ito yung lahi. Ito yung lahi ni Ham. Genesis 10. The sons of Ham, Cush. Pero ito sinumpa siya. Alam niyo yung mga taong insecure sa buhay, gusto may mapatunayan. Alam niyo yon? Yung mga taong secure, walang dapat patunayan. I know who I am.
Lalaki ako, hindi ko na kailangang mambabae para patunayang lalaki ako. Pogi ako, hindi ko na kailangang patunayan na pogi ako. Kasi yung mga insecure, magpapapansin, mambababae para mapatunayang tunay silang lalaki. Sabi ko, magubad ka lang sa salamin, malaman mo tunay kang lalaki. Pag wala, hindi ka nga lalaki. Pag may lawit ka, lalaki ka. Pag wala, hindi ka lalaki. So ito, sinumpa, insecure si Ham, ang ginawa ni Ham, at nung kanyang henerasyon, yung lahi niya, naging anak niya si Cush, si Egypt, si Put, and Canaan. Lahat ito, after ng Sumerian, Akkadian, Nineveh, ito yung modern civilization ngayon. Ito yung mga syudad na natayo. The sons of Cush, Seba, Habila, Sabta, Rama, Sabteka, the sons of Raama, Sheba, and Dedan, Cush fathered Nimrod. Ito yung sikat na sikat. Ito yung si Baal, si Nimrod. Pinapangasawa niya si Semiramis, yung rimulto na merong babae at may hawak na sanggol. Asawa ni Nimrod si Semiramis. Okay? And then, sabi dito, mababasa niyo yan sa Google. I-research niyo lang. Si Nimrod, he was the first on earth to be a mighty man. Yung mighty man dito ay giant. Kaya nga, nung pinag-aaralan ko to, si Nimrod at si Gilgamesh, posibleng iisa lang na tao. Or yung anak ni Nimrod na si Baal, na anak niya doon sa asawa niyang si Semiramis na tinatawag na Tammuz, siya si Gilgamesh o si Nimrod. Pero mas malaki yung ebidensya na si Nimrod at si Gilgamesh iisa. 17 feet high. He was the first on earth to be mighty, to be giant. He was mighty hunter, di ba? Yung leon, bit-bit ni Gilgamesh. Before the Lord, therefore, it is said, like Nimrod, yung word na Nimrod ay rebellion against God. A mighty hunter before the Lord, the beginning of his kingdom was Babel. Siya nagtayo ng Babel, ng Erech. Yung word na Erech, pag binasa mo yung Gilgamesh epic, ang hari ng Uruk, si Gilgamesh. Pero yung Uruk at Erech, iisang syudad yan. So therefore, si Gilgamesh at si Nimrod, iisang tao. Siya yung nagtayo ng Uruk, Akkad, Calne, in the land of Shinar, yung pinakita ko mapa kanina. From the land, he went into Assyria and built Nineveh. Ito yung sumakop sa Israel. Rehoboth, Kala, Resen, between Nineveh and Kala, the great city, Egypt, Padar, Lukdim, Anamim, Lehabim, Naptalum, Patrusim, ito yung Persia. From whom the Philistine camel, ito namang Kasluhim, dito galing yung mga Palestinian, kung saan si Goliath lumitaw, higante. So lahi lahat sila ni Ham. Okay? The flood wipe out all the giants, the Nephilim, pero merong panibagong henerasyon nang galing kay Ham. And then, dito ako magtatapos. Now the whole earth had one language and the same word. As the people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there, and they said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they had brick for stone and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city, a tower with its top in heaven, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed again over the earth." The whole earth. Yung tinayo, yung Tori ni Babel, iisap lang ang wika ng lahat ng tao. Then on that day, ginulo ni Lord yung kanilang wika. Kumalat sila yung idea ng civilization, yung idea ng pyramid, bit-bit ng mga taong ito, kumalat uli sila sa buong mundo. At ang leader nila si Nimrod. Na posibilidad siya rin si Gilgamesh. Kaya huwag lang kayo magbasa ng Bible, mag-aaral din kayo ng geology, anthropology, at saka history. So these demons, kumalat ng kumalat sa buong mundo. Meron pa kayang mga tao ngayon na may DNA ng Diablo? Huwag ka titingin sa katabi mo. Nung pumunta kami ng Jericho sa Israel, yung isang 17 years old na bata, nagtitinda. 15, 17. 7-footer ang taas. Sabi ko, totoo pala, may higante talaga sa Jericho. Sabi ko, huwag mo na tawagin tatay mo ha. Pabili na lang nito, huwag mo na tawagin tatay mo. Baka yung tatay mo, 10 feet. So, this is the story of the Bible. And the history and anthropology support it, confirms.
Kaya, totoo may demonyo. Huwag ka uling titingin sa tabi mo. Totoo may demonyo. Tayo. To be continued. Sige, palakpakan natin si Lord. Para kayo nanood ng movie ng Genesis, no? So Genesis and science, the Bible and science, do not contradict to each other. It depends upon your study. Parehas yan, magkakonect yan. Okay? Sino po yung first time ngayon? Nandito? Pakitaas ng kamay kung merong first timer tayo ngayon lang nakapunta rito. Meron po ba? Mag-iway nga po yung kamay niyo. Meron? Kung meron po, punta kayo dito. Pag-pray namin kayo, tapos na po tayo. Closing prayer na tayo. Meron po ba? Wala akong makita eh. Wala. Sige po, kung meron po, punta po kayo dito. Pag-pray namin kayo. So next week, pag-aaralan natin how we are going to defeat the enemy. Itong mga isang tambak na demonyo na to, ng daming strategiya sa buhay, paano tayo mananalo sa kanila? Ang tatagal na nilang nag-exist. Paano tayo mananalo sa kanila na mas matalino talaga sila sa atin at mas powerful, makapangyarihan. So, yun ang aralin natin. Of course naman, ang panglaban natin sa kanila, hindi yung sarili nating lakas, kundi si Jesus. Isa lang ang kinatatakutan ng mga demonyo, si Jesus lang. Wala nang iba. Hindi takot sa atin ng demonyo. Pagtatawanan lang niya tayo. Pero the moment na si Jesus na sa puso natin, si Jesus sinusunod natin, no weapon formed against us will prosper. Sabi ng Isaiah, hindi magtatagumpay ang demonyo sa atin kahit ano pang gawin niya. Kung si Jesus na sa'yo at si Jesus sinusunod mo. Sa ating bisita, kailangan mo tanggapin si Jesus. Okay? So, pwede tayong yumuko at tayo magpipray. In-encourage ko sa ating kapatid na nandirito ngayon, tanggapin mo si Jesus sa puso mo, sumunod ka sa panalangin ito, lahat tayo, at taas natin isang kamay natin kay Lord. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. Wala po akong magagawa para linisin at ayusin ang aking sarili. Wala din akong magagawa sa lahat ng gawa ng demonyo. Pero Panginoon, naniniwala ako na pag ikaw na sa puso ko, lahat ng kasalanan ko, kaya mong patawarin at linisin. At lahat ng gawa ng demonyo, hindi magtatagumpay laban sa akin. Kaya sa oras na to, tinatanggap kita sa aking puso. Bilang Diyos, bilang Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede na ibaba ang inyong kamay. Lord, salamat dahil sa kasaysayan ng creation, sa kasaysayan ng universe, kasaysayan ng mundo, mula sa Genesis until today, you are the God who is in control. And that God is Jesus. Maraming mga nagpapanggap na gods, maraming nagpipilit na mang-agaw ng worship ng sangkatauhan. But there is only one name given among men that they might be saved. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. And there is no other way going to heaven. Only Jesus. Lahat ng relihiyon, lahat ng paniniwala sa mundo ay nagtuturo ng anumang Diyos pwede, na kahit saan ka dumaan, saan pananampalataya, okay, but the Bible declares there is only one God, and the name of God is Jesus. There is only one way. Kaya kami na mga tunay na Kristiyano, Lord, we will cling to that truth. Only Jesus. Only Jesus. Yung pangalang Jesus, kinatatakutan ng mga demonyo sa lupa at sa impyerno. Kinatatakutan ng mga anghel sa langit, ginagalang at sinasamba. Iisa lang yung pangalan na yan. Kaya Lord kami, magiging tapat kami sa pangalang Jesus. Tatawag kami sa pangalang Jesus dahil ang aming tagumpay at proteksyon sa pangalang Jesus.
Kung paanong sinabi ni David kay Goliath, "You come to me with sword and spear. You come to me with all your weapons, but I come to you in the name of the Lord." And the name of the Lord is Jesus. And all our problems, and all our trials, and all our struggles today, lahat ng problema, lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa amin, we come against all of you, even sickness and diseases. Lahat ng sitwasyon na hindi magaganda sa buhay namin ngayon, we come against you in the name of the Lord. We come against you in the name of Jesus. Sickness and diseases, be removed in the name of Jesus. And we speak healing in the name of Jesus. Financial difficulties, we command you to go and live in the name of Jesus. And we speak abundance and prosperity. Lahat ng mga gawa mo, Satanas, we declare it defeated, powerless, and destroyed in the name that is above every name, the name of Jesus. Lord, thank you that your name is a strong tower, and the righteous run into it, they will be saved. This whole week, Lord, we cling to your name. We hide in the tower of your name. Magtagumpay kami ngayong linggong ito. Pagpalain mo po kami. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you all.